Po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy sa ating pong Bible study sa 1 Thessalonians. Sa huling bahagi na po tayo ng chapter 5. Nakaraan po tinalakay natin yung chapter 5 verses 1 hanggang 11. Ngayon ay dito na po tayo sa verses 12 hanggang 22. Hindi mo makibasa. Si Rolly, sorry. Chapter 5. Opo. Verse 12 hanggang 22. Verse 12, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay ninyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, na pagsabihan ninyo ang mga tamad, nalakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila, maging mapagpasensya kayo sa lahat. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit anuman ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng Banal na Espiritu at huwag ninyong hamakin ang mga pahayag ng Diyos. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan niyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pakabanalin nawa kayong Hanggang doon lang. Salamat. 22. Okay, thank you. Ayun, so ito pong mga bahaging ito ng chapter 5, last part na po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa unang Thessalonica. At dito makikita natin yung series ng exhortation ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa mga mananampalataya na umaasa sa muling pagbabalik ng Panginoon, muling pagparito ng Panginoon sa Kristo. Kaya specifically binanggit ni Pablo dito kung paano sila mamumuhay, kung paano yung tinutukoy niya doon sa mga previous part ng chapter 4, chapter 5, na palakasin ninyo ang isa't isa, magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa, makita ang unity among you, the church. No? Kaya nga mayroong binabanggit din doon sa chapter 5 verses 8, no, yung tungkol doon sa pananampalataya, sa baluti ng pananampalataya. Nakaraan, nilalakay natin. At yung helmet ng pag-asa, pag-ibig, pag-asa at pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ito yung tinutukoy ni Pablo, pinaliwanag na niya yun dito sa bahagi. Kung paano sila mamumuhay at kung paano nila ipamumuhay yung pananampalataya na mayroong pananatili sa pamamagitan ng working out kung sa faith na yon, na mayroong ebidensya talaga sa pamamagitan ng pamumuhay nila. Subalit hindi ito sa pamamagitan ng kanilang gawa, kundi ito ay working out pa rin ng Banal na Espiritu, pagkilos pa rin ng Banal na Espiritu sa kanila. Kaya nga lang, kailangan makita sa kanila yon sa pamamagitan ng mga exhortation na binabanggit ni Pablo dito sa verses 12 hanggang 22. Una yung pong paggalang sa mga nagtuturo. Sabi dito sa verse 12 hanggang dito sa 13, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo. Maganda dito sa sa King James ang Tagalog. Hinihiling namin sa inyo mga kapatid na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo.
Sino daw yung igalang? Yung mga nagtuturo, yung mga leaders, no? Yung mga nangunguna sa kanila. At hindi iyon dahil kung sino siya, yung personality ng leader, kundi dahil sa office niya bilang leader at doon sa kanyang ginagawa mismo. Kinakailangan na ipakita natin yung pagrespeto, paggalang sa kanila, yung sa mga nagtuturo. Sabi doon sa English ay yung mga nagli-labor para yung mga nagpapakirap para kayo ay matuto, to edify you, para kayo mag-grow spiritually, salita ng Diyos. Yun yung ni Pablo sa kanila, exhortation na igalang yung mga leaders, no? Of course, yung mga nagtuturo talaga ng katotohanan. Mayroon naman siyempre exemption yon. Kung ang isang tagapagturo ay false teachers na, ay ibang usapan na yun. Mukhang hindi kagalang-galang mga ganun. At kailangan i-review talaga sila. No? Not necessarily na sila ay babastusin, kundi kinakailangan i-review yung mga ganung tagapagturo. Ganun pa man, kahit na sila ay mga talagang nagtuturo ng katotohanan, mga leaders na ito, may mga kahinaan pa rin sila. Pero ang exhortation ni Pablo ay ang mahalaga, igalang natin sila. Paalala niya sa mga mananampalataya, pagkukulang niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig, bilang paggalang, respeto, kundi yung compassion, yung pagmamahal sa kanila, pag-care sa mga leaders dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Because maaring may mga mananampalataya sa Thessalonica na sila ay posibleng immature pa yung iba, bata pa sa pananampalataya, at sila po ay nakatingin dun sa ibang mga leaders. At yung iba naman ay dun sa iba, mga leaders, kanya-kanya sila ng kumbaga tinitingnan. No? At ito yung possibility na dito ako kay ganito, kasi siya ay mas magaling, mas mahusay siya na leader. Yung iba naman ay sa ganito kasi yun yung tipo nila according to their preferences. Kaya nagkakaroon marahil ng mga disagreement, di pagkakasundo among the believers dahil sa kanilang preferences ng mga leaders. Pero sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng pag-ibig sa mga leaders. At dahil sa pag-ibig na yon, na kailangan dapat makita nila kung ano talaga yung totoo, kung sino talaga yung tuturo ng katotohanan, doon makakaroon ng pagkakaisa. Kaya nga, makitungo kayo sa isa't isa ng may pagkapayapaan. Ibig sabihin ko ay kahit na may mga disagreement, ay mas piliin pa rin ng mga mananampalataya na magkaisa, mag-unawaan sa isa't isa. Doon sa mga bagay na yun, hindi naman may iwasan talaga sa mga mananampalataya ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero at the end of the day, dapat nakikita pa rin yung kapayapaan sa bawat isa. And then sa verse 14, pinapag-usap din namin sa inyo na pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang may hinang loob, kalingain ang mga mahihina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Yung mga tamad na tinutukoy dito ni Pablo, ito yung mga mananampalataya na may posibilidad na kanila lamang inaasa yung kanilang responsibility as believer sa mga leaders. At yung tungkulin nila bilang mananampalataya, parang ayaw nila ng responsibility. Siguro marahil doon sa natatakot sila sa persecutions, sa mga pagkahirapan, kaya sila ay umiiwas sa mga responsibility na yun. Kaya sabi ni Pablo ay gampanan ninyo yung responsibility ninyo as believers. Huwag kayong magtapan sa paglilingkod. Pasiglahin ang mga mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. So, hindi lamang ito sa mga leaders, yung tungkulin na ito, kundi sa mga mananampalataya. Maging yung pagpapalakas sa kapwa mananampalataya ay ito ay iniatang din sa atin bilang mga mananampalataya. Kung mayroon kang nanghihina,
dahil sa kapatid, dahil sa persecutions, sabi ni Pablo, dahil sa mga trials, marahil yung iba ay namatayan sila ng mga relatives, nangihina na sila sa pananampalataya at gusto na nilang mag-give up. Pero ang sabi ni Pablo ay pasigilahin ninyo sila sa kanilang pananampalataya. At yun namang mahihina, yung mga nawawalan ng pag-asa, kalingain. Hindi ko condemn, no? Na mahina o i-judge na napakahina naman ng pananampalataya mo. Batid. Kailangan sila ay encourage at maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Bilang mga mananampalataya, sabi ni Pablo, pagtyagaan ninyo ang isa't isa at pakisamahan sila dahil ito kay Kristo. Sa halip, huwag ninyong maging matyaga kayo sa kanilang lahat, huwag ninyong paghihigantihan na ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Yung kung mga taong gumagawa ng masama, of course, marahil ay meron din po doon among the believers at lalo na doon sa mga unbelievers. May mga gumagawa rin sa kanila ng mga masama o may mga gumagawa talaga sila sa kanila masama. Of course, obviously, yung persecutions na nangyayari that time, ayun yung mga hindi maganda ang epekto talaga sa kanila, sa mga mananampalataya. At sabi ni Pablo, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Hindi naman ang hulugan na i-tolerate na nila yung mga bagay na hindi maganda, lalo na kapag sila ay nasasaktan na. Well, of course, sa kalagayan ng mga mananampalataya sa Thessalonica, wala naman talaga silang kakayahan, no? Na magreklamo legally, halos, no? Legally sa Roman government. Sapagkat yung Roman government nga mismo o yung kung mga Judaizers ang umuusig sa kanila. Bagaman sometimes mayroong mga legal na proseso na pinagdaraanan sila. Mayroon naman talaga mga korte ang Rome. Kung ganun pa man ay hindi yun natutugunan sapat, no? At hindi sila nasasatisfy legally doon sa kanilang kahingian, lalo na kapag sila po ay nakakaranas ng persecution. Kaya pinapakita dito na yung sinasabi rin ni Pablo sa Romans, no? Na ang Diyos ang gaganti, ang maghihiganti. Magpatuloy lang sa paggawa ng mabuti, nakakaranas man kayo ng persecutions, ng kahirapan, pero nakikita ng Diyos yung injustice at siya ang gagawa ng paraan upang mabibigay. Kaya ang encouragement ni Pablo, sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. At kahit na doon sa mga hindi mananampalataya, gawin pa rin ninyo ng mabuti sila. Higit sa lahat, sa bawat isa sa mga mananampalataya. At mag-alala kayong lagi. Alam natin na yung mga Kristiyano sa Thessalonica, sila po ay under sa persecution. Mga pag-uusig, no? At nahahadlangan yung kanilang pamumuhay na maayos. Kumbaga, hindi naging normal yung kanilang pamumuhay, lalo na bilang iglesia, sapagkat mayroong pag-uusig dito, pag-uusig doon, pag-uusig ng gobyerno ng Roma, at the same time, pag-uusig ng mga Gnostic at saka ng mga Judaizers. Pero sabi ni Pablo, mag-alala kayo lagi. At makikita natin dito yung kanyang mismong encouragement sa kanila ay isinabuhay na niya ito eh. Alalahanin natin kung siya ay nakakulong sa Pilipos. Lagi niyang sinasabi na mag-alala kayo lagi. Ibig sabihin ay despite the circumstances, ini-encourage sila ni Pablo. At dun sa bandang huli, itong 16, itong hanggang dito sa 18, ito yung kalooban ng Diyos eh. Sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Mag-alala kayong lagi, palagi kayong manalangin, ano man yung circumstances, sa lahat ng pagkakataon, masama man, masaya man yung nangyayari, pangit man yung nararanasan ninyo, ay lagi kayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon.
Hindi pagpapasalamat dahil inuusig kayo o doon sa mga masasamang nangyayari, kundi nagpapasalamat sapagkat yung mga circumstances na yun ay magpapatibay sa inyong pananampalataya. Yun naman yung dapat na ipagpasalamat ng isang Kristiyano. Dahil yung mga bagay na yun ay bahagi ng ating buhay, mananampalataya at nagpapatibay. Kung walang testing, hindi mo makikita na tumitibay tayo sa ating pananampalataya. Kaya yun yung dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Sabi nga ay kalooban ng Diyos yung mga bagay na yun. Sabi dito, kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Natin na yung persecutions, ito ay kalooban ng Diyos upang makita na ang isang Kristiyano ay tunay na tagasunod ni Kristo pag nakakaranas ka ng persecutions. At makikita na ikaw talaga tunay na nakipag-isa kay Kristo that time, no? Kapag nakararanas ka ng persecutions. May sa panahon natin ngayon ay inuusig ang isang mananampalataya, yung tunay na mananampalataya na hindi siya willing mag-compromise sa worldly ideals or worldly ideologies. Inuusig siya ng sanlibutan, sapagkat ang taglay niya ay katotohanan na natutunan niya kay Kristo. Hindi po tayo ng mga mananampalataya. So yung mga bagay na yon ay nagpapakita, no? Yung pag-uusig, nagpapakita at ito ay normal sa isang Kristiyano dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Sabi dito sa verse 19, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin niyo lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Yung pong English ay do not quench the Holy Spirit. Huwag ninyong hadlangan o kontrolin, harangan ang banal na Espiritu. Tingnan po natin dito sa ibang sabi dito sa verse 19, dito sa King James na Tagalog, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Yung ningas ng Espiritu. Metaphorically, inahalin tulad ni Pablo ang banal na Espiritu sa apoy, which is yung apoy ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng sigla, ng buhay. Kung makikita natin doon sa Timothy, no? Nung painaalalahanan ni Pablo si Timothy na pagningasin yung sinasabi, pan up yung apoy sa kanyang puso upang siya makapaglingkod. Ibig sabihin ay maging masigla, upang maging masigla sa paglilingkod. Yung kaloob ay gamitin, maging kagamit-gamit, magpagamit ka sa pamamagitan ng spiritual gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So of course, hindi naman talaga nakahadlangan ang banal na Espiritu sapagkat ito ay Diyos. Pero ganun pa man, yung mga spiritual gift at yung mismong tao, mga mananampalataya, ay kapag hindi nakahadlangan sila sa pagpapahayag ng katotohanan o sa pag-exercise ng kanilang spiritual gift, no, ay pinapakita dito na hindi sila makakilos talaga o hindi nila ito magamit sa paglilingkod, no? Huwag ninyong, at ang tinutukoy ni Pablo dito, version kung prophesying, sabi sa verse 20, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. So kapag hinahadlangan yung mga nagpa-prophesy, ay hinahadlangan ang pagkilos ng banal na Espiritu. At dito, yung prophesying na tinutukoy dito ay nung panahon na yon, marahil yung mga mananampalataya ay nakikinig pa sila sa mga prophets sapagkat hindi pa naman talaga nung tapos yung yung Old Testament book. May mga prophets pa that time, no? At kaso marami ang mga false prophet. Kaya dahil ayaw ng mga mananampalataya na basta-basta makinig sila. So hindi nila basta-basta pinahilinggan mga nagtuturo o nagpo-prophesy. Kahit na genuine prophet na yung nagpapahayag sa kanila,
ay binabaliwala nila. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong baliwalain ang mga pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ng mabuti. Suriin, yung binabanggit doon sa chapter 4 ng 1 John, ano? Chapter 4 ba yun? Na test every spirit. Siya sa atin, pag-aralan mabuti, no? Kung ito talaga ay mula sa Diyos, yung katuruan. Ganun din yung mga sinasabi ng mga propeta, kung ito talaga ay mula sa Diyos, yung kanilang mga pinapahayag. At sa panahon natin ngayon, of course, hindi na ganon. Kung noon sa panahon ng apostles o sa Old Testament, no, yung prophesying ay foretelling. Ngayon ay foretelling. Kumbaga noon ay predictive, kumbaga hinuhulaan yung mga magaganap at ito ay nagiging babala sa mga tao. Sa panahon ngayon ay it simply means yung pagtuturo. At wala na naman na talaga ngayong prophet na nagpapahayag ng mangyayari sa hinaharap. Hindi na totoo. Marami ngayon mga false prophet sapagkat natapos na talaga yung ganong gifts, no? Panahon ng mga apostles. So, ganon din sa panahon natin ngayon, no? Na yung mga nagtuturo ng katotohanan, yun yung counterpart na ng mga prophets ngayon. Yung mga nagpipreach, mga pastors, sabi dito, suriin ninyo yung kanilang teachings. Kung talagang ito ay totoo. At according to the scriptures. At kung yun ay totoo, panghawakan ninyo yun. And then, sabi dito, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Yung mga false teachers, false teachings, layuan ninyo yun. Iwasan ninyo mga evil activities, evil practices. Maging yung mga evil practices na itinuturo ng mga false teachers, no? Kaya hindi lamang ito pagtuturo sa mga mananampalataya na kunin ang mabuti. Kumbaga, okay lang tanggapin mo yung kanyang tinuturo. Kunin ang mabuti at huwag kunin ang masama kung ano yung masama. Hindi ganoon. Kasi yung katuruan na mayroong halong kasinungalingan ay tantamount to lies. Kumbaga, naging kasinungalingan lahat. Kinakailangan yung pure, yung truth na nagmumula sa katotohanan talaga ng salita ng Diyos. Yung panghawakan natin. At yun yung tinuturo ni Pablo at yun yung exhortation ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Kaya napakahalaga na bilang mga mananampalataya, of course, yung mag-stick tayo doon sa tamang doktrina na itinuturo ng Biblia. Kaya nga doon sa mga unang, dito sa huling bahagi, dito sa chapter 5, sa unang part, sa first part, may binabanggit si Pablo dito ng helmet ng pag-asa. No? Ito yung doctrine na kapag ka protektado ang iyong kaisipan ng tamang doktrina, ang iyong knowledge ng tamang doktrina, hindi ito basta-basta papasok ng mga false teachings, mga maling doctrine. No? At ganoon din yung helmet, no? Yung baluti ng pananampalataya. Bagaman ito yung isa-isa ni Pablo doon sa Ephesians, no? Sa chapter 6 ng Ephesians. Ito yung magpapakatibay ng ating puso, ng ating devotion sa pananampalataya natin. Sa pamamagitan ito ng pamumuhay natin na nakikita itong mga binanggit ni Pablo dito na katangian na dapat makita sa iyong mga mananampalataya. Patibayin, palakasin natin ang isa't isa. Pagsabihan, encourage, at kalingain, alalayan yung mga mahihina sa pananampalataya. Kinakailangan ang isang Kristiyano ay hindi siya basta-basta condemning. Kasi pare-parehas tayo may kahinaan bilang mga mananampalataya. Kung nanghihina ang iyong kapatid, hindi mo naman pwede sabihin na kapatid, tapos na ang iyong pananampalataya. Di ba? Katulad ng mga iglesia. Pagka yung kapatid nila ay yung mga kasama nila, membro nila, pupunta nila sa bahay at hindi na nagsisimba, ikaw ay mapupunta ka na sa impyerno, kaya hahatulan na.
Sa atin, hindi. Bilang mga Kristiyano, ay unawain natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi natin alam yung reason, minsan kung bakit sila ay nangihina sa pananampalataya. Kaya mahirap mag-judge. Baka naman sila ay talagang mayroong mga problemang pinagdaraanan na nahihirapan sila itong solusyonan. No? Hindi pantay-pantay ang level ng faith ng isang ng mga mananampalataya. At napakahalaga na i-encourage natin sila lagi. Maging compassionate tayo sa ating mga kapatid na mananampalataya. Kaya kung paanong si Christ mismo ay naging matyaga sa atin, sa pakikitungo at pakikisama sa atin. Na dapat hindi naman talaga tayo karapat-dapat na pakitunguhan at mahalin ni Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Ano? Pero tayo ay kanyang minahal. Hindi. Kaya nga, kinakailangan i-consider natin lagi yung kalagayan, yung pananampalataya ng ating kapwa Kristiyano, kapatid natin sa pananampalataya. Of course, yung kapwa mo, yung member sa church na nakikilala mo talaga siya at alam mo yung kanyang buhay. Kung ikaw na alam mo sa sarili mo na stronger yung faith mo sa kanya, ikaw yung magpapalakas. Ganoon naman ang mga mananampalataya. Kung sino yung nangihina, kung sino yung malakas, yun ang magiging instrumento ng kalakasan. Isang nangihina. Nagpapalakasan sa isa't isa. Hindi po yung nagpapayabangan sa isa't isa. Pinapalakas natin ang bawat mananampalataya, ang kapatid natin kay Kristo. At ito yung instrumento upang magkaisa at makikita ng Panginoon na ready, na handa ang iglesia sa kanyang pagdating. Kaya ulit-ulit na binabanggit ni Pablo dito yung pagkakaisa, at itong mga salitang ito ay maging paraan upang palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. Itong mga promises na ito. So nawa, itong mga bagay na ito ay makita sa atin sapagkat tayo rin naman ay umaasa sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. At ito ay manatili sa ating pong buhay nilang mga mananampalataya na nakikita ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. So, yun lamang at salamat sa Panginoon.